ito na, ma'am, ang pinaka matindi sa lahat. Kung walang OFW, tapos na tayo nung nakaraang world crisis, economic crisis. Pero lahat bumagsak. Lahat. Pati first world country bumagsak. Pero ang Pilipinas, ang tibay. Bakit? Sabi ng NEDA, sabi ng World Bank, dahil sa OFW. So bakit ko sila hindi mamahalin? Na-identify ko yung problema ko. At the same time, they are part of the revolution. Kung hindi dahil sa kanila, ngayon mataas. Sorry, hindi ko naman inaagaw kay magagalit na naman ng mga kapatid natin sa mga volunteers ng Duterte, no? Pero yung sinasabi nating taas ng ekonomiya natin, yes, totoo, nakatulong dyan ng presidente natin because sa 50 days niya, marami siyang nagawa, no? Pero, Of course. OFW pa rin yan. And the local OFW. Tandaan natin, may local eh. Yun yung mga nasa call centers. Yan ang local OFW. No? Kung ang OFW is may 25 billion economy, ang local OFW natin, yung mga call centers, may 29 billion economy. So itong dalawang to, meron na tayong 54 billion economy because itong mga tao pa nagtatrabaho sa abroad. Paano natin sila hindi mamahalin? Ang request ko nga sa Duterte administration, yung sa airport, yung NAYA, yung VIP doon, dapat sa balikbayan, sa ano yun eh, OFW, hindi sa mga politician. This is good. Do you think that the OFWs will get the help they need from this administration? Ah, yes ma'am, nag-umpisa na, di ba, sa Saudi, ano? Correct, gusto ko lang correct. congratulate yung kaibigan ko, si Secretary Bello, no? Kasi I think 4 years ago, nasa Saudi ako, nakita ko yun eh. Oo. At ilang beses akong nakiusap sa aking account, sa mga kakilala ko sa Aquino administration, na do something. Kasi ang mga Pilipino doon, kumakain na lang ng basura. At least now, ma'am, medyo nagkaroon ng programa yung ating gobyerno at isa-isa na silang pinauuwi, pati yung hari ng Saudi ay tumulong na rin. Ang gobyerno po natin ay nagbibigay sa tingin ko doon sa mga hindi nakapagsweldo, binibigyan sila ng 20,000 yata. Yep. At yung mga nandun pa, na hindi pa sumusweldo pero nagtatrabaho pa, binigyan yung pamilya nila ng 6,000, something like that. Kaya para sa akin, si Secretary Bello doing his job. And you, what do you want to, what do you plan to do? Are you planning to do anything with the OFWs? Ako po, tuloy lang. Sana, You keep doing. oo, tuloy Okay. lang tong aking pagpunta sa kanila, pagbisita. Kasi ma'am, napakahalaga, no? Yung ginagawa namin dun sa aking advocacy, ano, sa OFW. Nagsushow kami, ma'am, walang bayad. Pumupunta kami sa mga lugar kung nasaan sila. Hindi kami nagpapabayad, ma'am. Pumupunta lang yan. Maliit na bagay siguro sa paningin ng marami, pero sa paningin ng OFW, mabigyan mo sila ng saya kahit na isang oras. My God! Sabi nga ni Mayor, my God! Kwento ko, ma'am, umpisa. Kasi, ma'am, ano yan eh. Ako naman hindi naman nagising. Meron na akong pag-ibig sa mga OFW. No? Ano yan, no? May proseso. Yep. Kasi for how many years, para din akong OFW eh. Dito ako nagtatrabaho sa Pilipinas, yung pamilya ko nasa Australia. So, I know. Okay. Alam ko yung feeling na ang pamilya mo ay malayo. Ang asawa ko, ang mga anak ko, nasa Australia. Bumibisita lang ako pagkatapos ang trabaho. Alam ko yon. At ako mismo, produkto ako ng broken family. Broken kami. Yeah. Nagkahiwalay kaming mag-asawa dahil malayo kami sa isa't isa. Tuwing sasakay ako ng eroplano, lilinya ka ng immigration, ang makakasabay mo dyan, OFW. Ang makakakwentuhan mo dyan, OFW. So sa proseso ng ako'y biyahe ng biyahe, sila ang mga kausap ko. Naririnig ko ang mga istorya. Ako naman, siyempre, dahil pareho kaming, ako, asawa ko din, nandun sa abroad, ako naman, nasa Pilipinas, nagkakaintindihan kami. Ang laging problema is family. Malayo. One day, praise God, alhamdulillah,
nagkaroon ako ng endorsement. Ng endorsement na para sa remittances. Eto mamang naging daan. Kasi umikot na kami. Kasi dati sa aeroplano ko lang, sa airport sila nakakausap. Ngayon, umiikot na kami. Punta kami ng Lebanon. Isipin mo, nagbobombahan sa Lebanon. Naandong kami. Nag-entertain kami ng mga OFW. Naririnig ko yung kwento nila. One of the things that have happened in the last month is that if you support Duterte and people feel like you say anything against him, ang daming bumabanat sa'yo. Parang nangyayari na yun ngayon. Kultura ba yun? Dapat ba ganun? Anong pwedeng gawin ng mga tao ngayon? Kasi ma'am, nandun tayo sa gusto ko naman to, no? I love it. I love it when the Filipino people talagang ganito tayo, ano? Gising, mulat. I love it. People want change, pero right? But how? Not anarchy. Go ahead, go. Huwag tayong maging anarkiya. Wala tayong pupuntahan. Dapat pagka-revolusyon ang pinag-usapan natin, we talk number one with sense. Okay. Pagka nagsalita tayo, dapat una, may sense. Pangalawa, meron kang basis. Hindi ka po pwedeng genius ka kagad. Genius ka sa history. Wala ka naman pinag-aralan sa history. Gusto mo lang sabihin yon. Hindi po pwede. No? Kailangan, pag may sinabi ka, at meron kang inaadipusta, o binubuli, ano? Yeah. Wala pang lugar sa revolusyon ng pambubuli. Ano? Yun nga yung kinakalaban natin. Yes. Yung tyranny. Ano? Kung tayo mismo na yung tyrant, ano pa to? Hindi na to revolusyon. Oo. Tayo dapat yung nagtatanggol sa mga taong may boses dapat. We are the voice of the people. Hindi tayo voice ng sarili mo. Oo. Nangyayari ba yun ngayon? Yung bully yung mga tao? Oh yes, ma'am. Ang daming bully sa social media. Ang daming matalino masyado sa social media. Na wala namang pangalan. Pag tiningnan mo, alam mong dami account. Oo. Kailangan pagka ikaw talagang tunay na matapang, magpakilala ka. Oo. At kailangan may basis yung sinasabi mo. Pag sinabing basis, libro, number one, galing sa libro, at pangalawa, galing sa kalsada. Kung ikaw ay street smart, di sige, tingnan natin, pakinggan kita. Kasi kung kalsada ang pinag-uusapan, 12 years old pa lang, nasa kalsada na ako. Kung bilibid ang pag-uusapan, siguro naman, mas magaling ako sa'yo dahil galing ako sa bilibid. Kung rehabilitation ang pinag-uusapan, pumunta po kayo sa bilibid, tanongin niyo doon kung sino ang unang nagtayo ng therapeutic community sa New Bilibid Prison. That is me. Ako po yun. Inawardan pa ako ng Dangerous Drugs Board sa ginawa ko. So yung sinasabi ko po, na yung mga, balikan ko lang po Go ahead. Yung sinasabi ko po, na yung mga user na artista, meron pang nagsabi, dahil bakit ko daw, yung, para daw pareho lang kami ni, nung sinabi kong, yung taxpayer daw, kinote ako. Yes. Na para lang daw bang, yan, yung helicopter na gagamitin. Malayo malayo ang argumento. Papaliwanag ko, ang budget ng gobyerno, kailangan po natin, the budget of the government for 2017, trillion, 3 trillion. At ang budget para sa rehabilitation is 2 billion, parang 2 billion. Okay. Itong mga user, ng mga artista, saan natin dadalhin? Huwag na nating sabing artista lang, lahat ng may trabaho, lahat ng user na may trabaho. Dito ba natin sila ilalagay sa 20 billion? Para maging problema nating lahat, lipunan? Gagastusan natin itong mga to? O dito natin ilalagay sa 3 trillion? Nabibigyan natin sila ng programa para ma-rehab nila yung sarili nila. At dito sila makakontribute sa tax. Kailangan ng gobyerno ng pera. Kung walang pera ang gobyerno, wala. Ano silbi niyan? That's my point. Users versus pushers. Yes. Pero parang ang mga tao, particularly online right now, para silang nawawalan ng compassion for the users. There doesn't seem to be a distinction now between users and pushers. The killings that have happened, right? Parang nawawala ng, is this normal? What can we do about it?
Kasi ma'am, yun tungkol doon sa pusher talaga. Sabi ko nga sa inyo ma'am, mayroon talagang generation talagang gap, talagang matindi talaga. Nandito tayo talaga ngayon sa 2016, na iba na yung mga pusher, talagang, kasi iba na rin yung drugs na tinitira. Yes. At pag pinag-usapan po yung drugs, siguro may basis din po ako dyan para sa sarili ko. Pag pinag-usapan po natin kasi yung shabu, ito po ang pinaka nakakatakot sa lahat ng drugs. Kahit nasa world, Yep. ito yung talagang takot lahat. Yep. Kasi talagang natutunaw yung brain. And overly addictive, right? Opo, you opo. take it. Talagang you're- iba na yun. Nag-iiba yung itsura eh. Nagmumukhang zombie. Literally, walking dead Yeah. ang nagiging nito. No? At yung violent, talagang sobra. Talagang hindi natin maipagkakaila. Pero, hindi dapat natin ipagkumpara, ipagdikitin ang pusher sa user. Ang user, yan yung nabiktima ng pusher. Oo. Oo. Ito yung kawawa. Oo. Ito yung pinahihirapan. Itong pusher, maraming pera, maraming mayaman. Oo. Ito, The law should go after the pusher, the violator, the user, victim to. Ito gagamutin natin. Oo. Ito dapat natin gamutin. Right now, there doesn't seem to be any program for the users. Opo. Not yet. No. Meron pong nag-alat sila ng 2 billion. Pero sabi ko nga po, nung tinanong ako uli, sana wag naman statement yun. Tinanong ako, ang sagot ko, ako mismo, Oo. hindi na ako naniniwala sa rehab. Kasi galing ako sa loob eh. Oo. Nakita ko. Naniniwala ako sa therapeutic community. Magkaiba yun. Okay. Kasi kung ang rehab centers natin ay mananatiling pagising sa umaga, exercise lang, takbo, then after that, tapos na, wala yun. Kasi una dyan, dapat yung tao gustong magbago. Correct. Kung yung tao na yun, gagastusan natin ng 2 bilyon, tapos ayaw naman magbago, wag na lang. Right. Sa atin, intent. Right. Kung Right. talagang intensyon ng tao na magbago siya, okay, good. Sana yung rehab nating itatayo is a therapeutic community. Tandaan po natin, ang problema ng mga Pilipinong addict, hindi yan pareho ng problema sa Western country. Yeah. Sa Western country, good time lang yon, kaya sila nag-addict. Dito, sa Pilipinas, mataas ang porsyento ng mga naging user natin, may problema sa pamilya, may problema sa sarili, may psychological problem. So kung haharapin natin sila, dapat doktor ang kailangan natin, hindi military. Ang kailangan sa kanila, program. Anong program? Livelihood program. Sabi nga nila sa therapeutic center, number 1, no free lunch. Ibig sabihin, hindi dapat natin sinasabi sa kanilang problema namin kayo. Problema kayo para alam nila, para ayusin nila yung sarili nila. Pero kung addict ka, talagang mahirap, di ba? Kahit na gusto mo, kung minsan, anong magagawa ngayon? For the users, and there's so many who have surrendered, right? I think as of last week. Kasi ma'am, galing ako sa kulungan Hindi naman ako nahirapan. Kasi gusto ko magbago. At marami akong nadala. Marami akong nakapagpatayo pa tayo ng 3 building sa loob ng Bilibid para sa Inmates Crusade Against Drugs. What made you decide that you wanted to do that? You wanted to get over? I mean, can anybody do it? Well, anybody who wants to change, kaya niya talaga magbago. Kasi ang nangyari, ma'am, sa Bilibid, pagdating ko doon, tumatalon sa 3rd floor ang mga bilanggo. Nagugulat ako, anong nangyayari dito? Yung pala, ang daming shabu sa loob. Kasi syempre, titira ka, wala ka naman pupuntahan. So, kung ano-anong pinagagawa nila. So, parang ganito lang yan If you will not declare, sa akin po ito war on drugs, Right. makukuha ka niyan. Mahirap. Kasi parang ano yan, ma'am parang magandang babae yan, lagi kang tinatawag. Diba? Yun ang mahirap No? So, kaya nung nakulong ako, ma'am, yun kagad ng unang-una kong sinabi kay General Binarao. Okay. Meron tayong malaking problema sa drugs. So, ang sabi niya, anong dapat natin gawin? Naku, hindi ko alam. Siguro mag-research ako. Doon ko nakita yun, ma'am. Na ang uso pala sa abroad, nung panahon na yun, is a therapeutic community.
So pinayagan ako ni General Binara, bumuo ng therapeutic community sa loob. At naging ICAD nga po ito, yung Inmates Crusade Against Drugs. Nagkaroon po kami ng program, parang family program. Kasi ganun po ang therapeutic family. The family one comes back. family. Yes, yes. Do you think something like this could work Oh, yes, outside ma'am. of prison? Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung siseryosohin talaga, kung sino man yung iupong rehabilitation czar, siguro dapat pag-aralan muna niya yung kung ano talaga ang user. Ano? Kasi number one, kailangan may compassion ka sa mga yan. Kasi pag hindi nila nalaman, naramdaman, na may compassion ka, walang pupuntahan. Yun nga, yun nga. Walang pupuntahan. Kailangan maramdaman nila mismo Oo. na yung ating rehab o yung ating therapeutic center is working for them. Right, right. So, sang-ayon ka sa war on drugs and putting the pushers away, right? This is... Sana jail muna, sana kulungan muna. Oo. Pero ang daming namamatay. How can they make a distinction between the users and the pushers right now? Kasi sa mga nababalitaan ko, ma'am, yung mga lumalaban daw yan. Nagkakaroon ng encounter, At hindi naman imposible yon dahil pagka Yes. tandaan mo, ma'am, magkaiba nung panahon ko, kapag nakagawa kami, nakipag-away ka, kasi thrill yun. Natitrill ka. Malayo yun dun sa nagtitrip ka. Oo. Ngayon kasi iba na eh. Nakikipag-away o gumagawa ng isang bagay dahil nagtitrip siya. Nakakatakot yun. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Yeah. Kasi, So the police are afraid as well. Oo, magkaiba yun eh. Kasi ang feeling ng mga yan, ma'am, sila si Superman. No? Para kang nakikipag-away at naniniwala ako dyan dahil meron na akong naka-enkwentro na ang lakas ng tama. Lahat na ng suntok, lahat na ng sipa, binigay ko, tumatayo. Naiintindihan ko yung fear ng ating kapulisan doon. Pero totoo din naman na may kapulisan. Sometimes they also do things. They plant, I mean, again, the violations that the police themselves aren't perfect. How do we Well, hindi protect? naman po siguro, tama po kayo, no? Hindi naman lahat, some. Kasi Oo. kaya nga nag-announce yung ating presidente nung mga hindi ako makapaniwala, ano? Talagang meron tayong mga generals, meron tayong mga judges, meron tayong mga congressman, mayor na involved sa drugs. Na talaga namang nakakabigla. Ang daming tanong na pumapasok, Robin. Let me throw... Actually, sige, we'll finish drugs because I want to go to you Yes, ma'am. Yes, becoming ma'am. a Muslim, right? So I'll throw a few. What exactly is your stand with regards to the ongoing system being implemented by the President and executed by PNP? Ito yung pinag-uusapan natin ngayon, right? And then this is another question from @FransRH. He's following up. What exactly is your stand with regards to the system being implemented by the President and by the PNP? On the war on drugs. Okay naman, wala akong kini-question sa ginagawa ng ating kapulisan. Sa katotohanan nga po, bumibilib ako ngayon sa PNP dahil kung titingnan lang ba natin yung mga namamatay na pusher o titingnan din natin yung namamatay na pulis. Ang dami na pong namamatay din na pulis. Kasi tingnan din naman natin sila. Okay. At ganyan po talaga sa gera. At aminado naman po ang ating mahal na Pangulo na ito ay gera. Hindi naman niya sinabi na ito ay simple police operation. Hindi po, it's a war. Ganyan po talaga. At kung ito po yung war, tanggapin na po natin talaga, marami pong mamamatay. Ang dapat lang po natin ngayong isa puso natin, na sana matigil na. Sana matapos na tong gera na to. Sana itong mga nagdadalang foreigners, kasi foreigners, ma'am, foreigners ang That's also nagdadala what dito. President Duterte Foreigners, nung nakakulong ako, ang naggawa-gawa ng shabu sa loob, foreigner. Sila pa rin. Okay. This is from @Rhea Catada. Robin, do you think we're starting to descend as a society with all the support for EJ case, the extrajudicial killings, sexist comments on social media? And do you think the president's pronouncements are bringing out the worst in people, especially in social media?
Hindi naman, wow. Ang bigat. Hindi naman po sa akin naman, best ang nailabas ni Pangulo. Siguro, iba-ibang tao po yan. Tandaan po natin, social media kasi masyadong bukas sa lahat. Masyadong worldwide bukas siya. So, iba't ibang tao ang nandyan. Wag lang po tayo magsawa na we share. Parang ganito, na nag-uusap po tayo, sabihin natin, ito mali, ito tama. Ngayon, kung tinanggap niya, okay. Kung hindi rin niya tinanggap, okay pa rin. Wag tayo mismo, who understands. Kailangan tayo yung mapagpakumbaba. Tayo yung humble, tayo yung hindi nagsasawa, tayo yung continuously preaching about the revolution. Kapag sinabi po natin kasing revolution, it's about love and compassion. It's not about killing each other. It's good to hear that, Robin. Let me, and you can still throw your questions and we can come back to it. I just want to take you now to becoming a Muslim. You know, I know that you've done a lot of interviews and you've talked about this, but looking back over the years, did you do the right thing in Alhamdulillah, praise God, yes ma'am. Kasi po, I'm a wild man. At yung Islam po talaga ang masasabi ko pong nag-tame sa akin hanggang ngayon. Without Islam siguro, wow, baka isa na ako sa hinahunting ni Bato. Hindi ko alam, parang ang tao daw na walang faith. Kahit anong faith. Islam, Christianity, Judaism. Kahit yung mga taong walang religion pero they believe in God. Yan daw po yung mga taong may compassion. May right sense. Yes. So, palagay ko, nandun po ako bumabagsak. Kahit anong dumating sa buhay ko, bago ako maging violent o bago ako maging wild, punta muna ako sa Diyos. Kasi talagang, alam nyo ma'am, may kasabihan nga, tayo daw mga tao, masyado tayong pag evil, tumatakbo tayo. We run to that. Pero pagka good, we walk. So, kailangan, we feed the good. Yung mabuti, ang i-feed natin. Yung bad, wag. So you take very seriously Islam, the jihad in Islam is the battle in yourself. Yes, ma'am. Kasi wala naman po talagang sa Quran, Pag sinabing yung jihad, walang holy war. Yes, Wala yes. po yan sa katuruan ng Islam. It's a beautiful, brilliant, evil ng interpretation ng isang Perversion of Islam. Opo, ang jihad, ibig sabihin, struggle. Struggle mo sa sarili mo to fight evil inside you and then do good. Yun po ibig sabihin. Yun ang jihadist. Yes. Kung ang pag-uusapan po natin ay ganon, I am a jihadist. Pero kung ang pag-uusapan natin, the evil, no. How did it help you tame your wild side? How did it help you become good? Una pa lang, sa umaga pa lang, paggising, I pray. I pray 5 times a day. Pati, kasi Islam is a way of life. Yun po ang maganda sa Islam. Yes. Sa katulad ko, na nabuhay ako ng very wild. Nawalan na ako ng manual. Kasi lahat naman tayo may manual. Even the TV sets and the refrigerators and everything, may manual yan kung paano magagamitin. Kotse nga, may manual. Ganon din tayo. As human beings, may manual tayo kung paano natin gagamitin to in the right way. And Islam is teaching me that. When to pray, how to pray, what to do, what to say, how to judge. Kasi siyempre, hindi naman ako judge na sabihin, yung ano yung masama at mabuti. How did you deal with being a celebrity? I mean, how do you deal with this? Well, ma'am, kung mapapansin nyo ngayon, masyado na akong mapili sa role. Kahapon lang, may nagbibigay uli ng project. Pagtingin ko, love scene up. Ano na yan? Ano na yan? Wala na yan. Parang, sa edad ko kasi, parang, kailangan ibuhay ko na rin yung religion ko. Para sa akin,
isa yun. Mapatunayan mo sa sarili mo na you follow your religion sa pamamaraan ng trabaho. Kasi siguro masyado na mabait naman sa akin ng Panginoon Diyos na I think I'm living very comfortable life. So bakit naman ako gagawa pa ng mga bagay na alam kong maitutulak ako sa kasalanan? Halimbawa, I have a very beautiful wife, pero dadalhin mo ako sa isang eksena na nakikipaghalikan ako. My goodness, ma'am, imposibleng wala akong maramdaman kahit konti. And for me, I'm already committing a sin. Eh, paano kung nagpa-cute yung leading lady mo siya, di tapos na. So, yung mga small things like that, ma'am. Isa pa, charity. Number 1 po yan sa Islam. Without charity, there is no Islam. Yes, yes. Forget it. So, yan po ang nagtutulak sa akin. Every time na meron kaming pumasok na masasabi po nating pera, blessings, you have to share it right away. Huwag mo nang patagalin sa iyo yan. Share it right away para it cleanses the money or the blessing. Fantastic. Well, let me pull out a little bit bigger. Okay. BBL. Diba, you, as a Muslim, watching the BBL, watching what happened with Mama Sapano, anong tingin mo sa nangyayari? And now, after President Duterte restarted peace talks, first, anong tingin mo nung nangyari yung Mama Sapano? Wala pang... Kasi ma'am, yung Mama Sapano, pinaka nakakalungkot na nangyari yon sa kasaysayan ng Bangsamoro at ng SAF. Ano? Hindi ko naman po pwedeng sabihin na may nangyaring conspiracy, ano? Dahil wala, sino naman ako para paniwalaan ng lahat. Ano? Pero sa akin, it destroyed BBL. Oh, kasi very, para po sa akin, very smooth na eh. Yes. Very smooth na yung Bangsamoro Basic Law. At yun sanang Bangsamoro Basic Law ang pinakamagandang basis para sa genuine autonomy. Genuine autonomy ng mga tinatawag po nating native Filipinos. Kasi ang Moro, parang lumads din po yan. No? They are the very first ones in this country. So, ang nangyari, because of that incident, na bad shot ang BBL. Sana hindi sana nangyari yun kung walang masyadong brilliant na naman ng idea. No? So, yun ang naging pinuntahan ng BBL na wala tuloy siya. It died. Yep. Literally, it died. Yeah. Sa Congress pa lang, namatay na. Hindi nga nakarating sa Senado. So, sayang. Kasi kung pagbinasa po ng kahit na sino, Pilipino, at iintindihin ng kahit na sinong Pilipino na naniniwala na ang bansang Pilipinas ay pag-aari ng mga katutubo bago naging tayo mga naging multicultural, malalaman po natin, tama, ang ganda ng pagkakagawa nito. Kaya sana po ngayon, na hindi na po ako makikipagbulahan, ma'am. Ano? Alam naman natin na kung sana tinulak ang BBL ng totoong tulak, pumasa yun. Wala naman imposible sa gobyerno kung itinutulak. Yun ng bagong gun law. Ginawa nila ng November, pumasa ng April. Tuloy, yung mga baril ko na-surrender. Sabihin, ganun, ilang months lang yun, nakapagpasa na sila ng batas. Yung mga BBL, siguro kulang talaga sa... Political will? No. Yeah. That's the word, ma'am. Oh, ang galing. Haba nung sinabi ko. Yun lang pala yun. No? Nagkulang. No? Nagkulang doon. So, ngayon, sana, ngayon, time ni Mayor, at siya'y taga Mindanao, at si Speaker Alvarez ay taga Mindanao, at si President Coco Pimentel ng Senado ay taga Mindanao, sana totoo na to. Kasi napapagod na din ako. Oo, napagod na ako sa Bangsamoro problem. At itong BBL, kapag, ang tawag yata po nila ito, expanded po, no? Expanded BBL, ano? Yeah. At sana, ito na yung maging basis natin para sa genuine autonomy ng mga lumads. Kasi parang nakakalimutan natin yung lumads kasi wala silang baril. Yeah.
Yes, yes, yes. Yun yung aking laging sinasabi. Bakit ganun? Puro na Lumads. lang tayo shaking hands pag sa Lumads. So, Lumads, Picture let's go taking. there. Oo. Anong gusto mo mangyari sa Lumads? This is another one of the causes that you've been pushing forward. So, BBL, moving on to the Lumads. Opo. Kasi noong 1997, ma'am, may pumasa na Indigenous Peoples Act. Napakaganda po niyan. Lahat doon. Nakalagay doon lahat. Ang karapatan ng ating mga Lumads. Ang tanong, may political will ba na implement? Ang huli kong nabalitaan mas mataas ang porsyento ng mga Lumads na wala sa ancestral land nila dahil yung ancestral land nila nandun ang mga illegal mining. Does the president share your same beliefs? Do you think he will push through? Oh yes, ma'am. I believe so. Kasi he himself is a Lumad. Ano po siya, no? Talagang he belongs to that tribe. Hindi ko alam kung anong tribo niya, pero that race, no? Siguro. Ang gusto ko lang ganito lang, ma'am. We have a very good secretary ng DNR. Gina Lopez. Yes. Very good. Yes. Very good siya. No? Pero, ang lagi ko lang sinasabi, kahit na anong gawin natin, ibawal natin to, bawal natin yan, hanggat hindi natin sinosoli yung lupa nung mga Lumads, walang mangyayari. And we have to empower them like Evo Morales ng Bolivia. Kailangan yun ang target natin sa mga Lumads natin. Tandaan natin, hanggat ang mga Lumads natin malungkot, who are we? We cannot, kahit sino Pilipino, we cannot say we are great. Kasi napabayaan natin yung katutubo natin. Kahit na anong yaman mo, kapag nakita ng outside world na yung katutubo natin, nakatira sa mga refugee camps, yung mga anong pagyayabang natin? Na hindi natin sila mapagtanggol.